Hello mga kabungas, a day in my life as a bus attendant sa bansang United Arab Emirates. Samahan niyo ako sa buong araw ng aking trabaho bilang bus attendant. Umaga pa lang, kailangan ko nang gumising alas 3 ng madaling araw, mag-asikaso ng aking babaunin sa buong maghapong trabaho. Itong bidyong nakikita nyo is way back 2020, kasagsagan ito ng pandemic. 7 a.m. until 3 p.m. ang pasok namin sa school, pero kailangan naming gumising ng maaga kasi kailangan naming masundo yung mga estudyante ng alas 6 depende sa oras ng bus. Depende rin sa oras ng area kung saan namin pinipick up ang mga estudyante namin. At depende rin sa rami ng mga estudyante sa loob ng bus. At sa nakikita nyo, kailangan i-cover yung aming mga buhok dahil yung school na pinapasukan ko is Arabic school. Lahat ng mga estudyante, mga staff, mga guro, lahat doon ay mga Muslim. Maliban na lang sa iba, may iba ring relihiyon, pero kailangan din nilang mag-cover ng buhok ayon sa rules and regulation ng school. Kailangan kong gumising ng maaga kahit antok na antok ka pa, kailangan piliting magising dahil alas 5 ang pick up namin. 3 babae kami ang nasa area namin. Bali ako ang last pick up, 5:20 pick up time ko. So kailangan kong makarating doon sa waiting area kung saan pinipick up kami ng driver. Kailangan 6 o'clock nandoon na kami sa school kasi ang alis ng bus ko is 6:10. Kailangan talagang suot-suot namin ang school ID, ang bus ID at saka yung Emirates ID kasi may mga panahon na bigla na lang nag-check ang RTA sa loob ng bus. Dapat kumpleto ang ID mo, kumpleto ang mga documents na dala mo, mga attendance ng mga estudyante mo, kailangan kumpleto. At kailangan palaging naka-face mask kasi ang fine dito sa United Arab Emirates noon is 1,000 dirham or 15,000 mahigit peso sa Pilipinas. O diba ang laki? Talagang mandatory ang face mask at saka mandatory din kaming mag hand gloves kapag nagsusundo kami ng mga estudyante. At ngayon palabas na ako ng aming villa papunta doon sa waiting area kung saan mag-aantay ako ng sundo ng driver namin. Madilim pa lang, kailangan mo na talagang bumangon, pumasok sa trabaho kasi dito sa ibang bansa wala ka talagang aasahan kundi ang sarili mo lamang. Kahit antok na antok ka pa, kailangan mo talagang gumising, mag-asikaso sa sarili mo, magluto ng babaunin mo. Kahit na pagod ka na, kahit na masakit na yung katawan mo, kailangan bumangon ka talaga ng maaga para lamang pumasok sa trabaho. Dito sa ibang bansa, kailangan mo talagang magpakatatag, lakasan ng loob. At dito na nga, after 5 minutes sa aking tinutuluyan, nandito na tayo sa school at kailangan na nating mag-attendance. At tablet check, attendance check, at ito na yung mga bus na nakahilera at nag-aantay na yan ng mga attendant or bus attendant kasi may kanya-kanya kaming area at iba-iba ang oras ng alis namin. At nakikita nyo yan yung bus ko, maliit lamang siya, siguro mga 25 seaters lang ang bus ko. At ang bilang ng estudyante ko ay nasa 16 lang, KG1 to grade 12 student. Halo na yung estudyante ko sa loob ng bus. 6 a.m. ang alis namin sa school at 7 a.m. ang first pick up ko. Kaya 40 minutes ang travel papunta sa first pick up namin, so pwede pang matulog. At ayan na ang first pick up ko. 3 magkakapatid yan, grade 1, 5, and 7. Puro yan sila mga lalaki. Kailangan malayo pa lang or 10 minutes before ka makarating sa bahay, kailangan i-miss call mo na yung nanay para yung mga estudyante lalabas na lang, mag-antay sa labas para diretso na sila
papasok sa bus. Kasi pag wala pa sila within 5 minutes mo na nagaantay sa labas ng kanilang bahay o sa labas ng gate, kailangan mo na silang iwan at ang kanilang parents na ang maghahatid sa school kasi yun ang regulation ang rules and regulation ng bus ng school namin na kailangan 5 minutes pag wala pa ang mga estudyante, kailangan na talagang iiwan at tatawag ka na lang sa parents na ihahatid na sila. At lahat nakababa na ang mga estudyante, double check mo muna kung may naiwan pa ba or may natutulog pa bang mga estudyante. At yan na yung nakikita nyo is afternoon na yan. For drop off na yan ng mga estudyante pa uwi na. Diyan kami nagaantay sa gym para antayin yung mga estudyante namin at samahan sa kanya-kanya naming mga bus. Sinusulat din namin kung ano oras kami aalis ng school at lahat ng mga estudyante dapat naka-body temperature, lahat yan naka-record kasi malalaman kung may lagnat o wala ang estudyante namin. Dito sa abroad, kahit hindi ka teacher, ang tawag sa'yo ng mga estudyante sa loob ng bus ay teacher. So parang nagtuturo ka na rin kasi ang tawag sa'yo teacher. Sasakit talaga ang braso mo sa kabubuhat ng mga bag nila na sa sobrang bigat, ang daming mga libro sa loob ng bag. Kailangan mo talagang buhatin yan isa-isa pababa ng bus. Kailangan mo talaga silang alalayan. At kailangan mo rin antayin na magbukas ang gate na makapasok sila sa loob ng bahay nila bago kayo aalis. Bago aalis or bago nyo sila iiwan, kailangan nakapasok na sila sa loob ng bahay nila. At yan na yung last draft off ko. Yan yung special child ko na estudyante. Mabait yan siya. Talagang kailangan mo lang intindihin minsan kasi minsan naha-hyper yan siya or nakakain minsan ng matamis. So ayan na, pabalik na ako ng school kasi kailangan pa naming maglinis. Alas 3 or 4 o'clock ang dating ko ng school at kakain muna kami bago maglinis. Maraming salamat, bukas ulit!